Okay, ayan, welcome dito sa ating YouTube channel. Siyempre, magandang gabi, maayong gabi sa tanan. Diri karon nga nagsubaybay sa atong channel araw-araw. At siyempre, ang inyong lingkod, Mr. Bohol, palakpakan natin. Ayan mga ka-people, ngayon pag-usapan na naman natin ang tungkol itong eleksyon sa 2025 na maraming humabol sa huling araw ng filing ng COC. At isa na dito ang ating butihing pastor na si Apollo Kibuloy. At humabol rin itong si Attorney Vic Rodriguez. At itong si Rodante Marcolita. Maraming humahabol mga ka-people, kaya ito ngayon ang ating pag-usapan kung bakit sila ay humabol at tumakbo para sa eleksyon, maging isang aspirant candidate ngayong 2025 na eleksyon. Nagsimula itong ating filing ng COC ng October 1 hanggang October 8. So nag-deadline na tayo mga ka-people. Kaya ngayon, bibigyan natin o atong tagaan o gamay nga komento or reaksyon kung unsa ba ilang mga background mga tawhan na nisulod man o nidagan sa mga taas nga posisyon sa atong bayang Pilipinas. Siyempre, batiin ba natin ang ating mga kaibigan. Ayan, mga banateros. Lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel o sa ating Facebook, magandang araw o magandang gabi sa ating lahat. Ayan, pag-usapan na natin ngayon kung sino-sino at ano ang kanilang tinakbuhan, ano ang landas na tatahakin nila sa politika ngayong 2025. May mga veterano o may mga baguhan pa lang dito sa politika. Ayan, pasok natin. Ating ipasok. Ayan. Opisyal na personalidad ang humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC kahapon para sa matataas na posisyon sa gobyerno. Kabilang narito si KOJC leader Apollo Kibuloy at si Alias Bicoy bilang senador. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Dumagsa ang mga humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections kahapon. Isa na rito, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers' Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking maproteksyonan ang kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o mga otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy. Ito kasing si Apollo Kibuloy ay kung napanood ninyo, ito ay pinatawag doon sa Senado at sa Kongreso tungkol doon sa patong-patong na kaso na kanyang inaharap sa mga kanyang dating member na nagreklamo at ito ay sinuportahan ni Rita
Risa Hontiveros sa senadora. Kaya itong grabe itong si Hontiveros na talagang inuusig itong si Apollo Kibuloy at hindi tinantanan hanggat ito ay na-contempt at hindi sumipot sa Senado. Kaya ito ay binigyan ng inisyuhan ng warrant of arrest. Kaya nilusod itong Kingdom of KOGC at hindi ito na huli si Kibuloy. Ilang buwan itong nagtatago at sa bandang huli ay ito ay lumabas at ngayon sa kasalukuyang nakakulong. Pero mga ka-people, ito ay naghain ng kandidatura. Ano kaya ang mangyayari kung ito ay mananalo sa 2025? That it means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap na kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o tagatanggap lang sila sa ihahaing kandidatura. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang umiikot ng mga issue sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lihitin mo kang kandidato? Hindi po. Naghain din ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagkasenador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan. Ayan, ito rin si, mamaya pag-usapan din natin itong si, ano ba ito? Kiko. Dating senador nito, kung ano ba yung nagawa niyan sa Senado. Kaya punta muna tayo kay Kibuloy. Itong si Kibuloy talagang ang mangyayari talaga dyan sa Senado kung ito ay mananalo si Apollo Kibuloy. Ito ang unang bantayan nila kasi ito ay buwiltahan talaga itong si Hontiveros. Kung halimbawa ito ay makapasok sa magic sa 12 na senador sa 2025, itong si Hontiveros ay sa 2028 mawala na ito sa termino sa Senado at hindi na ito makatakbo ulit dahil nasa pangalawang termino na. Kaya si Kibuloy ay sa kasalukuyan noon, kung mangyari iyan ay nasa kalahati pa lang sa kanyang termino. Kaya itong si Hontiveros, delikado ito kasi baka magbaliktad ang panahon na si Hontiveros na naman ang sa kulungan, si Kibuloy na naman ang nasa Senado. Kaya ito ang napakalaking problema pag ito ay mangyari, mga ka-people. At makita naman talaga natin na itong si Kibuloy ay malapit ito sa, ang tawag niyan ay malapit sa score ng mananalo talaga dahil sa kanyang KOGC member ay nasa, kung hindi ako nagkamali, malapit na mag-8 million ang kanyang member kung boboto yan. At saka yung sa outsider pa, siguradong pasok ito sa 12 na kukunin ng pagka-senador. Kaya kung ako sa Hontiveros, pagdating ng 2028 ay migrate na lang siya. Mag-alis na sa Pilipinas kasi sigurado ito ay pakulong ito ni Kibuloy kasi maraming issue ito ngayon si Hontiveros. Pero hindi lang mapailang kasi nasa pwesto at nasa tungkulan ng pagkasenador. Kilala din natin itong si Kibuloy. Maraming natulungan doon sa Davao City. Hindi lang sa Davao, halos sa buong mundo itong si Kibuloy. Dumating kahit saan saang bansa ito. Kaya yung KOGC ay yumayaman masyado.
Kaya pagdating ng panahon na ito makaupo, ayan, delikado talaga itong tumitira sa kanya ngayon. Marami yan, mga ka-people. Papangalanan natin sa mga sumusunod nating vlog o sunod nating video. Kaya mga ka-people, abangan natin kung ano ang mga susunod na pangyayari doon kay Kibuloy. Kung siya ba ay mananalo, mga Kumabalik, people. kahit pa may Ayan, ang nag-file ng kanyang COC ay ang kanyang abogado lang kasi nandyan sa kulungan itong si Pastor Kibuloy. Pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lihitimo kang kandidato? Hindi po. naghain din ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagkasenador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security. Ito rin si Kiko Pangilinan o Tiko ko, patanggalan ito sa Senado, kaya ito kalaban dati ni Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte, kasi itong si Pangilinan ay gumawa ng batas na pag hindi below 16, pag gumawa ng krimen, yan ay hindi ikulong at dalhin doon sa DSWD. Anong klaseng batas daw iyon, mga ka-people? Maraming kumukontra doon. At saka itong si Pangilinan, malabo na ito makapasok kasi napakarami ngayong mga bata at malakas sa politiko. At yung iba, subok talaga na magaling sa serbisyo at may tibay na loob. Kasi itong si Pangilinan ay tumba-tumba ito, mga ka-people. Kung sa prutas pa ito ay balingbing rin ito. Okay, ayan mga ka-people, baka natin sa mga sunod na pangyayari, bukas ulit ang ating mga ibang komento sa umabol ng filing ng COC para sa 2025 na eleksyon sa ating bayang Pilipinas.